O great and awesome God, who always keep His covenant of love with those who love Him and obey His command. O Heavenly Father, our great God, who made everything known to us. Heavenly Father, we come before you. We acknowledge your presence today as we preach your gospel, O God. Ama, nawa ikaw po ang nakikita sa aming harapan. Hindi yung alagad. Kasi kung yung alagad ang makikita, Ama, maraming makikita mga kasalanan sa aming mga buhay. Pero Ama, kung ikaw ang makita, ito po ay aming mapamukhay sa araw-araw naming pamumuhay sa iyo. Malapit kami sa iyo, Ama, dahil kami ay yung pamilya ng mga anak. Yes, Lord. Salamat, Ama, sa pagpili mo sa amin. Thank you for choosing us, O God. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, taas, no? All chapter. Taas nga verse, no? Gabi, tindogta, no? Pero, that is the word of God. Yes. So, namin kayo sa diskolta, if we respect our brother, we have to respect the word of God because the word of God is true. The title of our message for today is about a faith, the chosen one, and you are chosen. Yes. It is found in Hebrew, chapter 11, verse 1 to 39. Na binasa ng ating pastor. So, alam niyo mga kapatid, sabihin ko sa inyo, God prefer you for this new generation. Pinili kayo ng Diyos para sa mga bagong henerasyon ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, ako ay pinili ng Diyos para sa bagong henerasyon ngayon. Amen. Pero alam niyo, kapatid, sa kabila na pinili kayo ng Diyos, ang Satanas, ayaw niya. Satan don't want you to be a chosen one. Alam niyo, sa sitwasyon niyo ngayon, mga kapatid, sa sitwasyon natin ngayon, alam naman natin ngayon, na bilong tayo ang daming mga social media, no? Na nagsisira ngayon. Ang daming nangyayari sa mundo ngayon, no? Sa Amerika, makikita natin ngayon, imagine mo, tanghaling tapat, na bigla lang nagkaroon ng baha. By hundreds of people died, no? Kung titingnan natin ngayon ang mga sitwasyon, pasalamat tayo, umabot kayo sa ganyang edad. Wherein pa, mga kapatid, ang dami ngayon na hindi natuloy na pinanganak because of abortion. Abortion! Kaya sabihin mo, kapatid, salamat na nakikita kita ngayon. Hindi ka kasama doon sa mga nilaglag na mga bata. Alam niyo mga kapatid, ang Satan ayaw niya makikita ka ngayon na nagsasamba. The Satan don't want you to be here. But brother and sisters, once you adapt as a Christian, once you adapt as a chosen one by God, number one, you have to submit yourself to the will of God. Yes. At your own, you reject your right. Every day, every Sunday, you must be here. Dapat andito kayo mga kapatid, nagsasamba sa ating Panginoon dahil wala nang ibang Diyos na makakatulong sa atin, maliban sa ating Diyos na gumawa ng lahat ng bagay na makikita at hindi makikita. Lahat ng mga bagay na pamahal sa atin at mga mahal natin sa buhay. Sinabi kanina ni Pastor, sabi niya, alam niyo yung mga kaibigan ko ngayon, hindi na dumadala o hindi na nagpapakita sa akin. Hindi na lumalapit ang ating mga pamilya sa akin. Alam niyo mga kapatid, despite na wala yung mga kaibigan mo, wala yung mga pamilya mo, wala yung mga anak mo, wala yung mga kapatid mo. Pero kapatid, si God ang tunay at tapat na nagmamahal sa iyo. Sabihin mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Pinili ka ng Panginoon. Iyon ang pinakamahalaga ngayon. Alam nyo, kayo ang pinili ng Diyos bilang sa pagdating ng panahon na wala man kayo dito, kayo ang pipiliin na kayo ang magtuturo sa lahat ng mga henerasyon ngayon. Gagamitin kami ng Diyos
ganyang panahon mga kapatid, gagamitin ka ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, may purpose si God sa ating buhay. Anong purpose niya? Para ipalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Ang sabi ng Diyos, sabi niya, go into the whole world, preach the gospel of God in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pero si Satan, mga kapatid, ayaw niya na gano'n ang mangyari na gagawin mo, kapatid. Ayaw niya na ikaw magtuturo kasi alam niya matatalo na siya ngayon. Satan is defeated now. Yes, amen. Because andito ka ngayon, nakikinig ng gandis like this word of God now. You are powerful because you are chosen by God. Alam niyo noong panahon sa binasa kanina doon sa chapter 11 ng Hebrew, verse 24 to 25. Alam niyo, si Moses, pinili siya, sabi niya, mas pinili pa ni Moses na hindi siya maging anak ng isang biro. Kaya mga kapatid, kung ano man ang pinagmulan mo ng iyong mga magulang, maging hari man yung mga magulang o maging mahirap man ang iyong mga magulang, ang pipiliin mo ngayon na ikaw ay pinili ng Diyos, na maging anak ng Diyos, kapatid. Makikita sa John chapter 1, verse 12. You are chosen to become a son of God. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka na maging anak ng Diyos. Praise God. Iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa iyo ating buhay ngayon. Dahil tayo were chosen to become the Son of God. Iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa ating buhay. Nasaan man tayo ngayon mga kapatid, ang pinaka-importante, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, ikaw ay pinili ng Diyos ngayon. Pero sa Satan, ayaw niya na pipiliin ka ng Diyos. Ayaw niya na maging anak ka ng Diyos. Kahit ikaw pa ay isang alagad ng Diyos, gusto niya, gagawa siya ng paraan, itatago ka niya. He wants you to be isolated para hindi ka makapagsalita ng salita ng Diyos. Pero si Satan walang magawa dahil ikaw at ikaw ay pinili ng Diyos. Kaya sabihin mo sa tabi mo, pinili ka ng Diyos, kapatid. You are chosen by God. Pinili ka. Simula na araw na to, tandaan mo, ikaw ay hiniram. You are anointed by God. Huwag mo sabihin ang sitwasyon mo ngayon. You are free. Malaya ka, kapatid. Hindi ka tulad ng ibang mga tao na hindi malaya. Ikaw ang tunay na malaya ngayon, kapatid. Sabi ko ka sa iyong katabi, ikaw ay tunay na malaya. Tunay ka na malaya, kapatid. Ikaw ay tunay na malaya dahil si God ay andyan sa iyong buhay. Yung mga tao na iba, hindi sila malaya dahil wala si God sa kanilang buhay. Yun ang tandaan natin, mga kapatid. Alam nyo, siguro wala kayo dito ngayon. Kung noong unang panahon, pinili ng parents nyo na ipa-abort kayo. Tama? Maraming mga bata na hindi na pinanganak, by thousand, by millions na mga bata ngayon, especially sa isang lugar, hindi ko lang sabihin ang lugar, pina-abort nila ang mga bata doon kasi hanggang 2 lang ang kanilang maging anak. Ang sobra doon ay dapat ipapa-abort na. Alam niyo yun, hindi ko lang sabihin. Hindi na lang sa mag-videos. Bawal na magsobra sa 2 kasi magkukulong ka sa kanilang lugar. Pero alam nyo, pasalamat ka ngayon na nakaupo ka dyan, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Kasi pinili ka ng Diyos, kapatid. Ikaw ay pinili. Hindi si tatay mo. Hindi si nanay mo ang naging dahilan bakit andito ka ngayon. Sabihin mo sa sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi si tatay mo ang dahilan bakit andito ka ngayon. Hindi si tatay mo. Alam mo, si God ang pumili sa iyo. Bakit andito ka ngayon? Amen. Siya ang nagpili sa iyo. Kaya dapat mong pasalamatan, kapatid. You are chosen by God. Na paglabas mo
dito, ikaw ay hinirang ng Diyos, ikaw ay pinili ng Diyos tulad ng last week, tumayo sila dito sa harapan. Alam nyo, first time, naramdaman ko, sabi ko, ganito pala ako. Pwede pala ako mag-pray ng mga maraming mga hinirang ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya na-feel ko rin sa sarili ko, ganito pala pag-alagad ka ng Diyos. Ikaw pala ang mag-pray. Dati ako ang piniprihan. No? 30 years ago, noong nangako ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, sige, punta ako dun sa harapan. Dinala ako ng kaibigan mo ako. Gumaganyan-ganyan din yung kamay ko. Tumataas din yung kamay ko na maging pastor ako. Pero after 30 years, pag nangako ka sa Diyos na ikaw ay dapat hirangin, tandaan nyo, kukunin ka ng Panginoon. Hinintay ako ng Panginoon sa loob ng 30 years. Kita mo yan. Grabe. Grabe ang Ama natin na nasa langit. Ganyan na tayo kamahal. Kaya kapatid, naalala ko yung last week natin topic, pag mangako ka sa Panginoon, dapat tutuparin mo. Kasi pag hindi mo tutuparin, either ang buhay mo ang kanyang kukunin. Kaya dapat ito napaka-importanting bagay. Ito, mas pinili pa ni Moses, no? Makikita sa Exodus 37 verse 10. Mas gusto pa ni Moses, no? Na maging mahirap siya. Na maging kasama niya yung mga Hebrew na naghihirap doon sa wilderness kaysa kumakain doon sila sa mga pagkain ng mga mayaman. Nawa ay ganon din kayo kapatid. You must be isolated in some places. You must go without food. You must go without sleep. Tandaan nyo, that is only a part ng iyong trabaho. Bilang mga pagdating ng mga panahon, mga mag-alagad kayo ng Diyos, kayo ang mga magsasalita, you are the spokesperson of God. Pag lumabas kayo bilang mga pastor, kahit walang kain, walang tulog, fasting. Kasi Jesus galit, nag-fasting ng 40 days. Kaya-kaya niya. Alam niyo, maraming mga pagsubok si Jesus galit. Sabi ni Satan, sabi niya, kung anak ka ng Diyos, itong tinapay, ito naman si Jesus. Kung itong tinapay, gagawin mong, itong bato, gagawin mong tinapay. O, sabi niya, it is written. Kaya lagi mong dadala-dala yung Bible, no? At saka dapat memorize natin ang Bible bilang mga alagad ng Diyos. That is the greatest na dapat natin gagawin. We have to memorize the Bible kung pwede na mga kapatid. So sa Hebrew, chapter 11, verse 25-26, itong bibigyan natin ng topic. 24-25, no? Hebrew 11, 24-25. Alam niyo, si Moses ay hindi niya pinili, no? Na maging anak siya ng isang Pero. Oh. Gusto siya bibigyan ng pagkakataon si Moses na maging anak siya ng Pero. No? Makita sa Hebrew chapter 11 verse 24-25. Mas pinili pa ni Moses na hindi siya tatawagin na isang prinsipe. Alam niyo mga kapatid, ang daming mga gulayat kasi sa ating mga buhay. Tulad sa ating Sunday school kanina, ito mga pride natin, ito ang mga gulayat, pero si Moses, mas pinili pa ni Moses na doon siya to be isolated, kasama niya ang mga mahirap na mga Hebrew. Mas pinili niya, kaya mga kayo, pag nasa labas na kayo, huwag niyo pipiliin yung mga mayayaman, yung mga kaibigan. Huwag niyo pipiliin, mas pipiliin niyo yung mga taong, alam niyo, naranasan niyo ang buhay na ganito. Imagine, huwag niyo pipiliin, pag nandoon na kayo, huwag niyo pipiliin na yung pinakamaganda mga tao ang pipiliin niyo. Mas pipiliin niyo yung mga tao may takot sa Panginoon. Yun. Si Satan, ayaw niya ng ganon. Ayaw niya, gusto niya magtaas ang garbo mo.
Ako, ganito na ako, ganito na ako. Yun ang gusto ni Satan na isipin nyo. Ayaw niya na, sino ba ang gusto magsalita dito? Ikaw may trabaho ka? Wala. Pero kung tunay ka na alagad ng Diyos, mas pipiliin mo na maging kasama mo ang mga taong dapat pagdating ng panahon, they are chosen by God na sila ang maging pastor na magsasalita. Kayo yun! Hindi niyo pa alam yun? Hindi nila nakita kung ano kayo pagdating ng panahon. Hindi nila nakikita sa inyo mga kapatid. Hindi nila nakikita. Pero pasalamat tayo sa Panginoon mga kapatid. Dahil alam natin ang ating mga sarili na ganoon tayo. Alam natin, gagamitin tayo ng Diyos pagdating ng panahon. Iyon ang pinaka-greatest things na dapat natin malaman, na dapat natin itanim sa ating puso. Mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya may mga bagay na ginawa si God. Bakit andito ka ngayon? Nag-atin ka nitong preaching. Sometimes, kahit anong preaching man yan, no? Basta galing sa salita ng Diyos. Amen? Yun, ang dami ng mga gulayat sa ating mga buhay, kapatid. Ang dami. Ano pa yung mga gulayat? Yun, ang mga discouragement. Na-discourage ako dahil ganito ang sitwasyon ko. Na-discourage ako dahil yung mga kaibigan ko ay hindi na lumalapit sa akin. Yung pamilya ko ay hindi na lumalapit sa akin. Yung mga mahal ko sa buhay ay hindi na lumalapit sa akin. Tandaan mo, kapatid, mayroong taong tunay at tapat na nagmamahal sa iyo. Walang iba kundi ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Mahal na mahal ka niya, kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng ating Ama. Mahal na mahal ka niya. Tandaan mo, kapatid, pagdating niyo sa labas, itong sinasabi ko dito sa harapan ngayon, sasabihin niyo, pag nagsasalita kayo doon, by 1,000 of people, alam ko, napakagaling nyo. No? Alam ko, kayo, alam nyo, ang saya-saya ko. Alam nyo kung gaano ko kasaya dahil nakapagsalita ako sa harap ng mga pastor. Imagine mo, pastor, ang ginawalihan mo ngayon. Sobrang saya ko. Ipagkiitan na pastor nakikinig sa akin. Alam nyo, napakasaya ko. Langit ang saya ko ngayon, mga kapatid. Mga pastor, na ang ilang simbahan, si Pastor Velasco, sinabi niya sa akin, ang dami niya simbahan. Si Pastor Lumbos, ang dami niya simbahan. Mga pastor dito, nagtuturo sila ng mga simbahan. Sabi ko sa sarili ko, ganito pala ako. Hello! Hindi ang pride, ay, alam niyo, ang lahat ng kaluwalhatian, kapatid, alam ni God yan, para lang sa Kanya. Kung ano man nangyari sa akin, alam ni Pastor Velasco yan, sinishare ko yan sa Kanya. No? Pero, alam ko, sana itong sinasabi ko sa inyo, gagawin nyo rin doon pag nakalabas na kayo. Sabihin nyo yan sa Panginoon. Kasi alam ko, gagamitin kayo ni God. God will use you to be a chosen one and the anointed one. Huwag kayo maniwala sa hunghong ni Satan. Kasi si Satan, ayaw niya na gagawin mo itong mga sinasabi ko, kapatid. Ang pinaka-importante, the freedom. Your freedom is here. Ang iyong kalayaan andito na ngayon. Tandaan mo na. Ang iyong kalayaan ay nasa kay Jesus lamang. Wala nang iba. Tandaan na ang tunay, that true price, tandaan niyo yan. Ang tunay na yung halaga
ang tunay na prize, yung panalo nyo ba, ay walang iba, ay kay Jesus. Ang iyong tunay na prize ay kung makapagsabi kayo sa buong mundo, gagamitin kayo pagdating ng mga panahon, to become a missionary of God around the world. Alam niyo ako, I never expect na gagawin ako kahit sa pinakamadilim kong panaginip, mga kapatid. Kahit sa pinakamadilim kong panaginip, ay hindi ko akalain na pipiliin ako na maging global missionary center leader sa buong mundo. Wala yan sa panaginip ko, kapatid. Pero sabihin ko sa inyo, kayo ay maging tulad din. Alam niyo, kulang na kulang ang mga global missionary center leaders sa buong mundo. We need millions. Ilan pa lang kami sa Pilipinas? Ilan na? Sabihin mo 20 sa buong Pilipinas. Alam mo, kulang na kulang yan. Kulang. Kailangan pa kayo. Kasi kayo ang magtitrain ng lahat ng mga missionary, ang Global Missionary Center Leader, kayo ang magtitrain ng mga missionaries na pupunta around the world. At pwede kayo magtitraining kahit saan sa buong mundo pag naging GMC leader na kayo. Kaya kulang na kulang, mga kapatid. And you know, Philippines was chosen as the missionary center nation around the world. At sasabihin ko sa inyo ito na, Philippines is the chosen nation of God. Israel is the chosen people of God, but Philippines is the chosen nation of God. Sasabihin ko yun sa inyo, ang dami kong mga verses na ipapabasa sa inyo pagdating na sa sunod ko na pag-preach ng dito, bibigyan ko kayo ang daming mga verses that the Philippines is the chosen nation of God. Iba ang chosen people, iba ang chosen nation. Tandaan niyo yan. Israel is the chosen nation, chosen people. But Philippines is the chosen nation of God. Kaya mga kapatid, sa katapusan mga kapatid, alam ko, taas-taas, ang mga sinabi ko, sabihin ko lang sa inyo, the greatest things to do in life is to do something when it is all to be done. Ito lang sabihin ko sa inyo, the greatest things in life is not what you have. Hindi kung mayroon at kung ano mayroon kayo, is not who you are. Kahit kayo pa ang pinakamatalino, kayo pa ang pinakamataas na pinag-aaralan, mga doctorate, o ano pa dyan. Kahit kayo pa ang pinakamaraming simbahan sa buong mundo,